Good morning, Vietnam! Yun ba yung sinasabi ni Robin Williams? Good morning, Vietnam! Rest in peace, Robin Williams. Pare, dito sa Vietnam, matitikman mo yung mga pagkain tulad ng banh mi, yung ay sorry, copyright. At marami pang iba na meron naman dito sa Pilipinas pero mas solid kapag dito mo natikman sa Vietnam. At kung nagtataka kayo kung meron bang Jollibee dito, nasa Vietnam kayo tapos Jollibee yung hinahanap. Meron. May Jollibee dito. Ito, nabidyohan ko. Pero bukod pa dyan, marami kami napuntahan dito sa Vietnam na napaka-solid sa loob lang ng 3 araw. Kaya nga yung title ng video na to ay... sorry. Yung napili naming airlines papunta sa Vietnam ay Philippine Airlines. Shoutout sa Philippine Airlines, grabe may pakain sila doon habang lumilipad sa Eritol. Tapos meron ding wine, kaya syempre kumuha tayo ng Coke. First time ko sumakay sa Philippine Airlines at ang masasabi ko lang ay grabe. Sobrang smooth ng biyahe doon. Get ready, doors may be open to all passengers. Welcome to Ho Chi Minh and the pleasant rest of the day. Nice, Pagkalabas namin ng airport, iniisip na namin kung ano yung mode of transportation namin dito sa Vietnam. Meron kaming dalawang options. Una, pwede kami mag-taxi pero may nabalitaan kami na di umano, posible raw mas scam kami kapag nag-taxi kami. Pangalawa, pwede kami mag-grab kasi ito raw yung mas mura at mas safe na option para sa aming mga foreigners. Wow, foreigners! Syempre, nag-book na kami ng Grab. Dito na kami sa Vietnam, sa Marican. Ay, bakit? Ano sawadi ka? Ano ba yun? Tayo yun eh. Tayo pala. Tignan niyo yung view dito sa Airbnb namin. May nakaharang sa pillar, pero grabe oh. Yung buildings nila, parang dikit-dikit din. Grabe. Pagkatapos namin mag-ayos ng mga gamit, lumabas agad kami para maghanap ng mga kainan. Maghanap na kami ng mga kainan dito sa Vietnam. Sa Ho Chi Minh, Saigon. Alam ko, yung... Napindot ko yung stop record dito. Oo, vlogger ako pero nagagawa ko pa rin magkamali. I'm sorry. Gusto ko lang sabihin dito ay sa pagkakaalam ko, ang kakainin namin ay pizza. Kaya naman pumasok kami sa Eskinita at nakita namin itong pizza 4-piece. Ang ganda ng ambience dito. Grabe. Ito na nga ata yung pinakamahal na kinainan namin dito sa Vietnam kasi bukod sa ambience niya na malupit, sobrang social rin ng mga pagkain na hinahanda nila rito. Gaya nitong pizza na to, grabe. May burrata. Tapos itong cheesecake nila, hiwala yung sauce sa cake. Di ba parang ang mahal ng nagastos namin dito? Pero hindi, mas magastos pa rin ang fine dining sa Pilipinas. Kasi yung 2 pizza, 2 pasta at 2 dessert na in-order namin ay naghahalagang 1,158,000 Vietnamese dong. Kasi kapag kinonvert mo siya sa pesos, magiging 2,522 na lang. Kumpara sa Pilipinas na lumalagpas sa 4,000 pesos ang bill para sa ganun karaming pagkain. Mas mura talaga sa Vietnam. Pagkatapos namin kumain, naglakad na kami papunta sa huling itineraryo. Para sa mga hindi nakakaintindi ng malalim na Tagalog, sa English ay itinerary. Naglalakad na kami. Yung ganda ng bus. Yun lang, habang naglalakad kami ay biglang bumuhos ang napakalakas na ulan. Umuulan na. Okay. Grabe, biglang bugso yung ulan. Paglakad dito. Kung hindi umuulan, sarap paglakad-lakad. Malapit na rin kasi last trip ng sasakyan namin. Kaya talagang kailangan na namin maghabol. Kaya ko naman sinabi na last trip kasi para sa huling itinerary namin ay sasakay kami sa double-decker na bus para itour ang buong Ho Chi Minh.
Dito ko nakita talaga yung ganda ng Ho Chi Minh. Ito nga yung naging highlight ng gabi ko at not to mention, first day pa lang namin dito sa Vietnam. Pagkatapos mag-sightseeing, pumunta kami sa Catinat para magkape at grabe tol, ang tapang ng kape sa Vietnam. Tipong pag ininom mo yan, gising ka buong gabi, pero ininom mo siya kagabi. After na to, umuwi na kami at hindi ko alam kung paano ko to ita-transition sa susunod na Pangalan? Day 2 in Vietnam, Sawarik ha. Ay, tayo pala. mga oras na to, hindi pa kami nag-uumagahan kaya papunta kami sa isang legendary Carindera style na kainan, ang Bonnet Ban Huy. Ang rough translation nitong Bonnet Ban Huy ay sizzling beef ni Lola Nui. Ang ibig sabihin naman ng Bonnet ay dodging beef. Kaya daw siya tinawag na dodging beef kasi sineserve siya sa sizzling plate. At kapag hindi ka umilag, baka matamaan ka ng tumatalsik na juices ng beef. So ito ng Bonnet ay nakaserve sa sizzling plate na merong marinated beef, sunny side up egg, liver paste, sausage at marami pang ibang sangkap. Tapos pare, grabe ang mura lang ng mga sizzling plate dito, legit. Isang sizzling plate ay 162 pesos. Grabe, ang dami ng sangkap, ang dami ng laman. Kapag kakaalam ko, meron siyang kasamang baget na malaki. Tapos pre, ang crispy ng baget, bagay na bagay talaga sa masabaw na beef, malasadong itlog, tapos yung liver tol. Grabe, ang dami talagang flavors nitong Bonnet Ban Huy. Ito, tignan nyo ako kumain. Ayan oh. Ay, grabe oh. Parang ang sarap bumalik sa Vietnam ah. Legit, nung nandito na ako sa Pilipinas, hinahanap-hanap ko na yung lasa ng Bonnet Ban Huy. Pagkatapos namin mabusog dito sa Bonnet Ban Huy, nag-book na kami ng Grab papunta sa pangalawang itineraryo para sa pangalawang araw namin dito sa Vietnam. Pangalawang beses ko na itong sinabi na itineraryo tol. Ibig sabihin nun ay itinerary. Ayun tol, pumunta na kami sa Pink Church. Yes, thank you. Uy, wow! The Pink Church. Catholic to, no? Yeah. Catholic Church. Wow. Itong pangalawang itinerary to ay isang tourist spot na simbahan. Di mo akalain na merong Catholic Church sa Vietnam, pero ayun, meron pala to. So, sinearch ko na sa Google kung bakit nila ginawang pink yung Pink Church kasi gusto daw nilang ibalik yung joy sa Saigon. Also known as Ho Chi Minh ngayon. Ayan o. Pink symbolizes love, resilience, and joy. Love, joy, hope! So yun, short fun fact lang tungkol sa Pink Church dito sa Vietnam. Balik na natin sa video. Matapos namin ng picturean sa Pink Church, nag-book na kami ng Grab papunta dun sa ikatlong itineraryo namin, ang War Remnants Museum. War Remnants. Ayan o, War Remnants. Madaming historical events ang nangyari dito sa Vietnam at ang isang tumatak dito syempre ay yung Vietnam War. Tol, napaka-heavy nung feeling ko habang nandun sa part na yun. Habang nasa loob ka ng Vietnam War Museum, meron din silang pictures ng mga nangyayari during the Vietnam War. Hindi lang pictures, meron din mga documentary na nagpa-flash sa isang screen. Doon mo malalaman yung mga nangyari nung time na yon. May kita mo yung pinagdaanan ng mga Vietnamese people nung nakaraan. Siguro let's move forward to the next with respect, tol. Matapos namin na-experience yung War Remnants Museum, naglakad-lakad na lang kami papunta sa susunod na itineraryo, which is wala.
Etong time na to ay purely para mag-stroll or maglakad-lakad lang. Jackpot! Sabi na, jackpot ang po. Pero bukod pa dyan, bumili ako ng banh mi na worth 44 pesos. Paano to? Grabe no, 44 pesos na malaking banh mi. Grabe. Hey yo, hey yo! Ngayon lang ako nagka-time na mag-vlog kasi puro lakad yung ginawa namin dito sa day 2 ng Ho Chi Minh. Ang ganda dito sa Vietnam. Tapos nightlife siya. Ang daming mga street food na gusto ko sanang matikman. Like legit, ang daming street food talaga na masarap yung mga pho, mga banh mi. Ngayon nag-aanap ako ng street food na pwede kong matikman. Ayun o. Ayun o. Tulog naman si Totoy. Para siyang donut na merong liver paste sa loob. Ano siya fried buns na may pate, which is yung liver paste. Editor Migs, sabihin mo kung anong tawag dito. So, ginugay ko siya. Ito yung lumabas. Ayan. Ang tawag daw dito ay Ban Bao Chi Gion. Bánh bao chiên giòn. Tapos yung meaning niya in English ay crispy fried steamed buns. Ayun, so back to the video. Ay, ang sarap. Promise. Liver spread. Liver spread siya. Kasi yung consistency niya sa loob is chewy. Wow. Day 3 in Vietnam. Xin chào. Tama na. Hindi na sa Wadikap. Thailand yun. Day 3, ito yung huling araw namin dito sa Vietnam at ito rin yung araw kung saan marami ang naganap, tol. Pero syempre, sisimulan namin to sa breakfast. Kinain namin para sa breakfast ay itong banh mi chow. Para lang siyang bone pero nasa skillet siya. Ang rough translation nitong banh mi chow ay baguette with the sizzling skillet meal. Kung titignan nyo siya, para siyang halo-halong mga canned goods sa isang skillet. Merong sardines, merong meatballs, merong sausage, merong herbs, merong tomato sauce. Para siyang karinderya style din. Pero ito raw kasi yung usong breakfast sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Kumbaga para lang siyang skillet overload. Di siya yung nakikita mo sa Pilipinas. Sige nga, kagat nga. Ayun no. Uy. Pero kung bibigyan ko siya ng honest review, para saan mas nasarapan ako dun sa Bone Banh Mi. Mas malasa kasi siya dahil sa beef. Dito kasi mas nangingibabaw yung lasa ng sardines. Wala si Papa kumakain. Move on muna tayo sa next itinerary. At yun ay ang Central Market. Dito pre, nagsimulan na kaming bumili ng pasalubong kasi pauwi na kami sa Pilipinas. Dito kami ngayon sa Divisoria. Ang malupit dito sa Vietnam, tol, pwede kang tumawad sa mga nagtitinda dito. Give us discount, we will buy Can we go 90? If you buy more than 5, I discount for you 10,000 dong for one. 90 for each. 90 for each. If you buy more than Pag 5. more than 5. About 80. No. Thank you. Come on. Siyempre, magdi-discount. Hanggang Vietnam barat. Matapos namin bumili ng pasalubong sa Central Market, pinuntahan na namin yung mas malaki, mas malawak at mas mura na bilihan ng pasalubong at yun ay ang Bentan Market. Ang dami pwedeng bilhin dito, tol, at para lang siyang farmers market or Q-Mart or ano ba yung market nyo sa lugar nyo. Meron din dito mga food stalls kung sakaling gusto nyong maghanap pa ng mga food tripan. Di na namin nakainan yung mga food stalls dito pero meron din dito, tol. Nabanggit ko nga kanina na merong mas mura dito yun, tol. Mas mura dito at grabe kami tumawad sa mga tindero-tindera dito. How much half kilo? 100. This one! 100 half kilo. Kalating kayo daw 100. 225 dapat eh. Parang nagagalit na nga sila sa amin eh. Shipping number. Mango á, có 50, xeo có chú ăn gọt 1 kilo. Matapos naman namin magbili ng pasalubong, tol, pumunta na kami sa Lotte Mart. Para siyang multiple story building na lahat yun ay grocery. Okay, so ito yung grocery na malaki.
ang Lotte Mart. Dito kami bumili ng kape kagabi, pero di ko na-record. So, buti na lang bumalik kami dito. Marami din dito yung mga imported products na hindi mo makikita sa Pilipinas. Dito rin namin nabili yung mga kape na merong buko. Ang dami namin pinamili dito sa Lotte Mart. Bakit di sarap to ah? Pagkatapos namin bumili sa Lotte Mart, dinrap off muna namin yung mga pasalubong. Tapos pumunta na kami sa huling kakainan namin, ang Pho Pasteur. Isa rin tong sikat na karinderya style na kainan sa Vietnam na nagsiserve ng pinaka masarap daw na pho. Ang dami ng serving ng pho dito. Yung bowl kasing laki ng ulo ko, pre. Siguro exaggeration na yon. Pero yun, tol. Ganun. Dun sa mga in-order namin, mas mahal pa yung pizza 4-piece, pre, legit. Yung big serving nila doon ay naghahalagang 240 pesos. So yung nagastos namin ay more or less 1,150 pesos sa lahat ng yun. Diba ang mura? Ayun, oh. Sarap talaga magmukbang nito, oh. At dahil pauwi na kami ng Pilipinas, itong araw na to ay dedicated para sa pagbili ng mga pasalubong. Kaya ang pinuntahan namin ay yung Saigon Square. Dito mo makikita yung mga dupes na mga bag, dupes ng mga sapatos, dupes ng mga damit. Tapos doon naman sa tawid, makikita mo yung mga branded stores talaga. Meron doon Nike, meron doon Adidas, at meron din doon Onitsuka Tiger. Nung time na rin kasi to, dumaan yung birthday ko, kaya naisipan ng tatay at ng kuya ko, nabilhan ako ng regalo. Ito? Ganito gusto mo? Sobrang green naman yan. Gusto mo ganyan? Hindi? Gusto niya yung ano lang, yung ganyan lang. Maganda. Ganda nito. Ganda nito. Yan mo naman. Kuya. Kuya. Okay yan. Pambabae dating. Hindi, unisex yan. Oo nga, unisex. Pero pambabae dating. Nung time na yun, nisip ko, shit, ang mahal ng sapatos dito, tol. Di ko deserve yung ganito, pre. Legit. Di ko alam eh, di ko masang-ayon sa sarili ko na magpabili ng ganun, tol. Pero sila, Gina G sila, tol. Yung tatay ko tsaka ng kuya ko, Gina G sila na bumili ng Onitsuka Tiger na original. Grabe. Magkano ba yun? Pwede. Teka. Hindi na. Di ko talaga nakikita sa sarili ko na magpabili ng ganun kamahal na sapatos, tol. Siguro para sa akin, iniisip ko, napakaswerte ko nang makasama yung pamilya ko sa ibang bansa. Kasi tol, para sa akin, hindi nasusukat ang kasiyahan sa kung gaano kamahal yung nagastos mo. Ang importante ay yung makasama mo yung mga mahal mo sa buhay. Dun pa lang, tol. Napakaswerte ko na. Sobrang thankful ako sa inyo, guys, kasi hindi ko in-expect na dadami yung mga tumatangkilit sa akin. Ito lang sabihin sa'yo, thank you. At kung hindi ka pa nakasubscribe, tol, subscribe ka na, ring the bell. At kung hindi nyo pa nahalata sa outfit ko ngayon, related to sa susunod na video kung saan kakain tayo sa loob ng 24 hours sa